Sa nakaraang pangangaral natin sa last chapter at final verses ng chapter 1, pinakita ni Apostle Paul yung kanyang conversion testimony. Pinakita niya yung panawagan sa kanya ng pagiging isang apostol. At nakita natin doon na yung kanyang conversion ay isang makapangyarihang testimonya para ipakita yung katotohanan ng totoong ebanghelyo. Yung totoong ebanghelyo lang, yung nakakapagbago ng buhay patungo sa totoong kabanalan. Ngayon, kinontinue niya dito yung kanyang testimony. Pinatuloy niya dito yung kanyang testimonya. At ang testimonya na pinapahayag niya dito sa Galatians chapter 2 ay yung kanyang lifestyle. Uri ng pamumuhay na consistent doon sa ebanghelyo. So isa-isahin natin. Sa verses 1 at 2, pinakita niya na after 14 years, nagkaroon siya ng pangalawang pagbisita doon sa Jerusalem. At ang dahilan niya para i-confirm yung message niya. Naalala nyo, hindi siya kakilala ng mga apostol. Isang beses pa lang siya nakita ng mga apostol 3 years after ng conversion niya doon sa chapter 1 at hindi pa siya kilala ng ibang mga mananampalataya. So yung ibang mga believers, first time siyang makita. 14 years after ng kanyang conversion. Sipin nyo, napakatagal nun. Naririnig lang nila na siyang dating tumutuligsa ay ngayon nangangaral nung kanyang tinutuligsa dati. Sa verses 3 hanggang 5, pero merong mga false Christians. Yung mga false Christians na yon, pinipuwersa yung isang Griego, si Titus, isang hentil na magpatuli, pero hindi sila nag-submit. So ang ibig sabihin nito, pinapanatili niya, hindi kailangang maging Hudyo ng isang hentil para ituring na mananampalataya. Sinabi sa verse 3 hanggang 5, hindi kami nag-submit even for a moment. Kasi pag nag-submit kami, para namin pinatunayan na kailangan mo munang tuliin para ituring ka na isang tunay na mananampalataya. Verses 6 hanggang 7, maintain ni Apostle Paul na siya ay kapantay ng mga Jerusalem leaders. Hindi sila mas mataas sa kanya. Kaya isa sa mga papansin yung wording, sana hindi nyo ma-misinterpret na may galit si Paul doon sa mga kay Peter, John at James. Walang alitan na nangyayari dito. Kaya niya lang sinasabi pa ulit-ulit na those who seem influential ay para ipakita na yung kanyang pagiging apostol ay hindi mas mababa sa kanila. Sila ay pare-parehong apostol, pare-parehong isinugo ni Jesus at sila ay magkakapantay. At pumunta siya mismo doon sa Jerusalem para i-confirm. Ito yung nangyari sa Jerusalem Council. Mababasa nyo yan sa Acts chapter 15. Verses 8 at 9, anong nangyari sa Jerusalem Council? Nung pumunta siya doon, isinumbong niya yung mga namimilit sa mga Griego na magpatuli. Anong naging resulta ng council na yon? Anong naging resulta ng conference na yon? Ang nangyari ay kumampi ang mga apostol kay Pablo. Hindi doon sa mga Judaizers. Ang kinampihan ni Pedro, ni Juan, ni Santiago ay si Apostol Pablo. They acknowledge his gospel, they acknowledge his calling. Verse 8 at verse 9. Ang sinabi, they extended the right hand of fellowship. May addendum lang sa verse 10. Kasi sinabi lang doon sa verse 10, ang pinaalala na lang nila, huwag mong kalimutan yung mga mahihirap. Ibig sabihin, gospel tapos benevolence. Una gospel, una evangelism, tapos pangalawa ay yung benevolence ministry. Sabi naman ni Paul, isa rin yan sa eager ako na gawin sa verse 10. So dito sa talata natin, merong 3 grupo. Grupo ni Pablo, siya, si Barnabas at mga kasama niya. Grupo ng mga false teachers, false brethren na nakapasok sa loob ng church. At merong 4 grupo, Jerusalem group. Sila Peter, John, at si James. At merong conflict sa 3 grupong to. Yung mga false brethren, gusto nilang patunayan na kailangan muna na maging Hudyo. Kailangan muna na ma-proselyte. Kailangan muna na tuliin, mag-undergo ng lahat ng ceremonial na mga importanteng ceremonies.
ang mga Griego, Hentil, para maging tunay na mga mananampalataya. Samantala, ito naman ng mga totoong mananampalataya na nasa Jerusalem ay nag-establish. Hindi totoo yan. Yan ay kasinungalingan. Tayo ay naligtas lang. Kahit Hudyo tayo, hindi tayo naligtas sa pagtutuli, hindi tayo naligtas sa seremonya, hindi tayo naligtas sa works of the law. Tayo ay naligtas sa pananampalataya kay Kristo lamang. Yan ang naging conclusion ng Jerusalem Council. At ito, kahit na ito na yung naging resulta ng kanilang council, resulta ng kanilang conference, pero nagkaroon pa rin ng problema. So ito na, labas na sa picture itong group 2. Itong group 2 na to ay may tag na, mali ang tinuturo nilang gospel. Kaya lang, later on, sa verse 11 hanggang verse 14, yung truth na yon ay na-deny ni Apostle Peter dahil takot siya doon sa mga false brethren. Ito yung nangyari sa verse 11 to verse 13. Si Apostle Peter nakaupo, kumakain kasama ng mga Hentil, may dumating na mga, ang sabi dun sa verse 11 to 13, those who are from the group of James. Ngayon, gusto ko i-clarify ito Hindi sinasabi nung text na si James ay isang false teacher. Hindi sinasabi na si James ay naniniwala that we are saved from the works of the law. Ang sinasabi lang, itong mga to ay pumunta doon sa pangalan ni Santiago, pero hindi ibig sabihin sila'y authorized ni Santiago. Nagpapakilala lang sila na sila'y galing kay Santiago. Hindi yun yung paniniwala ni Santiago. Pero itong si Pedro ay natakot at umalis siya doon sa pakikisama sa mga tunay na kapatid kasi takot siya sa mga hindi tunay na kapatid. Hindi siya nakipag-fellowship sa tunay na kapatid kasi natakot siya sa sasabihin ng mga hindi tunay na kapatid. At anong ginawa ni Pablo sa kanya? Paul rebuked him to his face because he stood condemned. Kinondena siya ni Pablo. Hindi to salvific condemnation, kung hindi corrective condemnation. Sinabi ni Pablo sa kanya, mali ka. Hindi consistent sa gospel yung ginagawa mo. Kaya maobserbahan natin dito na merong grupo na naniniwala sa maling ebanghelyo, to the damning gospel, pero meron ding grupo na naniniwala sa tunay na ebanghelyo, pero yung actions nila, yung lifestyle nila ay hindi naman consistent doon sa message na pinaniniwalaan nila. May mga false brethren, gusto tuliin yung mga Hudyo. Meron namang Christians na hindi nakikipag-fellowship sa mga kapwa nila mananampalataya kahit na parehong dugo ni Jesus ang nagligtas sa kanila. Kaya ito yung nakikita natin na katotohanan dito Ang totoong nag-unite, ang totoong nagsasama-sama, nagdidikit sa mga magkakaibang tao, Hudyo man o Hentil, ay walang iba kundi yung ebanghelyo. At yan yung dinedenay ng mga false teachers. Sinasabi ng false teacher, hindi kayo pwede magkasama. Hindi kayo pwede magkasama. At sa temptation, sa mga true believers, yan din yung temptation sa kanila. Sinasabi nila, iisa tayo, pero sa kanilang kilos, magkakaiba tayo. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. Ang pamumuhay na alinsunod sa ebanghelyo ay hindi ang pagiging magkakatulad o magkakamuka, kundi ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Catholicity, rather than uniformity, is a consistent lifestyle of the one gospel. Ang pagiging magkakaroon ng pagkakaisa, Catholicity, hindi yung pare-pareho tayo. Yan ang resulta ng totoong ebanghelyo. Dahil ang nakita natin dito, merong pagkakatulad na nagdudulot ng kompromiso sa isang ebanghelyo.
Pero ang tunay na ginagawa ng ebanghelyo, pinagsasama-sama yung magkakaiba. Yan yung totoong ginagawa ng ebanghelyo. Yung mga hindi magkakatulad ay pinaghihiwalay ng maling ebanghelyo, pero ang mga hindi magkakatulad ay pinag-iisa ng totoong ebanghelyo. Kaya tignan natin yung unang parte. There is a uniformity that betrays verses 3 hanggang 5. Alam nyo ba na sa Old Covenant, ang mga Gentiles, pwede silang maging part ng covenant community. Pwede silang maging part ng Old Covenant. Kailangan nila magpatuli, ang tawag sa kanila ay mga proselytes. Nung ang Panginoong Jesus, nire-rebuke niya yung mga Pharisees sa Matthew 23, isa sa mga rebuke niya. Kasi yung mga Pharisees, pumupunta pa daw overseas. Yung mga Pharisees ay merong international missions. Pero ang sabi ni Jesus, you make them double son of hell. Kino-convert nyo sila sa Judaism, pero kino-convert nyo sila sa false teaching. Sabi ni Jesus. So pwedeng maging proselyte yung hentil papunta sa pagiging isang sa relihiyon ng Judaismo. Sila ay totoong spiritually equal doon sa mga Old Covenant members. Pero maraming mga Hudyo ang tingin sa mga hentil na nagpa-convert sa kanila ay second class members. Hindi pa rin pantay sa kanila yung totoong pinanganak na Hudyo mula sa kapanganakan kaysa doon sa mga hentil na nagpamiyembro sa Judaismo. Ang tingin ng mga Hudyo sa kanila, second class. Kami ang first class Old Covenant member, kayo ay second class Old Covenant member. Kaya alam nyo ba na sa New Testament temple, sa Herodian temple, merong 4 na division yung templo nila. Yung pinaka-outer layer hanggang sa pinaka-inner layer, 4 ang division. Yung pinaka-outer layer, yun yung court of Gentiles. Doon pwede kahit sinong Hudyo, ay kahit sinong hentil. Ito yung lugar ng templo kung saan pinaalis ni Jesus yung mga nagtitinda. Kasi temple pa rin yun eh. Pero ginawang bentahan ng mga Hudyo. Ginawa nilang business. Pero layer yun ng temple. Pwede doon ng kahit sino. Sa second layer ng temple, the court of women, doon pwede naman yung mga proselyte na hentil. Hindi sila Hudyo, pero pwede silang sumamba doon. Court of women. Pwede yung babae doon, pwede yung Hudyo doon, pwede yung mga hentil. Sa pangatlong layer, papalapit sa gitna, yung pangatlong layer ay court of Israel. Dito sa pangatlo, hindi na pwede ang hentil. Ang pwede na lang dito ay mga pari at mga lalaking Hudyo. At ang pinaka-inner layer ay yung court of priests, mga pari naman. So nakikita natin dito, maging sa kanilang temple, lahanin yung temple division na yon, hindi yun yung pinagawa ng Diyos kay Solomon. Walang layers. Kahit sino pwede pumasok sa loob nun, tapos may inner na, yung mga priest na lang yon. Pero lahat pwede doon. Ito ay gawa-gawa na lang ng tao. Itong templo na to, hindi yan ang disenyo ng Diyos sa pinagawa niya sa lumang tipan kay Solomon. At anong sinabi ni Pablo sa Ephesians 2 verse 14? Ito yung blessing ng New Covenant. Christ has broken down the dividing walls of hostility between Jews and Gentiles, making them one people in the New Covenant. Sabi ng Apostol Pablo, hinati na yung naghahati ng mga pader. Wala nang pader. Iisa na kayo kay Hesukristo. Pero itong mga false teachers sa Galatians, tinuturo nila may division pa rin. Tinuturo nila, bawal pa rin kayo dito sa aming fellowship, not unless circumcised ka. At meron naman mga totoong Christian na umaarte na parang may pader pa rin. May mga Kristiyano umaarte na parang meron pa rin nakatayong pader. Kahit nang kinukumpisal nila, wala nang pader. At kung tayo ay napawalang sala sa pananampalataya lamang, therefore ang ating pagkakaisa ay nasa kanila.
na may pananampalataya lang kay Kristo lamang para sa kaligtasan. Therefore, the one gospel is compromised when Christian fellowship is exclusive to those who are like us. Ang iisang ebanghelyo ay nakukompromiso kapag yung Kristiyanong samahan ay eksklusibo lang sa mga magkakatulad. Alam nyo, yan ang kasaysayan ng kasalanan at mabuting balita. Ang kasalanan ng naghati-hati sa sangkatauhan. Bakit nagkahati-hati ang sangkatauhan? Kasalanan. Naalala nyo yung Tore ni Babel. Nagkaisa yung mga tao sa kasalanan. Kaya nagkahati-hati, nagkakaroon ng ibang mga lengguwahe yung mga tao. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Pero sa biyaya ng Diyos, sa Pentecost, yung mga iba-ibang lengguwahe, pinag-isa niya. Para sila ay maging isa kay Jesus. At isa yung kanilang pagpupuri, pagkukumpisal, pagdiriwang sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tignan nyo sa Revelation 7, 9-10. Sabi ng Revelation 7, 9-10, hindi dun sinasabi na hindi kita kalahi, hindi tayo magkasama. Tignan nyo yung Revelation 7, 9-10. This is a preview of the eternal glory. After this I looked, and behold, a great multitude that no one can number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, and crying out with a loud voice, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Iba-ibang lahi, iba-ibang lipi, iba-ibang lengguwahe, iba-ibang mga tao, iisa ang inaawit. Iisa yung kinukumpisal. Ano yung kinukumpisal nila? Ang kaligtasan ay sa Diyos at sa tupa ng Diyos. Yan ang ginagawa ng Ebanghelyo. At sinabi rin niya ni Pablo dito sa Galatians 3:28-29, There's neither Jew nor Greek, there's neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Hindi sinasabi na hindi ka na babae. Hindi sinasabi na hindi ka na lalaki. Hindi sinasabi na hindi ka na alipin. Hindi sinasabi na hindi ka na malaya. Hindi sinasabi na hindi ka na Hudyo, na bura na yung pagiging Hudyo mo. Hindi sinasabi na hindi ka na hentil. Sinasabi, sa kabila ng mga pagkakaiba nyo, iisa kayo kay Jesus. Hindi kayo magkaiba dahil meron kayong pagkakaisa sa Ebanghelyo. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Ginagawa ng kasalanan, ang pinagpupumilitan ay ang pagkakaiba. At ang pinaghahati-hati yung mga tao. Pansinin nyo, lahat ng kawalang kapayapaan at kawalang pagkakaisa, ang pinakaugat niyan ay kasalanan. Pinakaugat niyan ay kasalanan. Walang pagkakahati-hati kung walang kasalanan. Pero ang Ebanghelyo, ang ginagawa niya ay pinagsasama niya yung mga iniligtas, pinagsasama niya yung mga makasalanan na nananalig kay Jesus para sila ay magkaisa saan? Sa Ebanghelyo. Kaya dito natin ma-appreciate yung demography ng mga churches, ng mga local churches. Hindi walang pagsamba na puro lalaki lang, tapos puro babae lang. Walang worship yung mga bata lang. Walang worship yung matanda lang. Walang worship yung mga higher income lang, lower income lang. Hindi, sama-sama, magkakasama lahat. Bata, matanda, babae, lalaki, ano man ang economic level mo, ano man ang skills mo, ano man ang trabaho mo, magkakasama sa isang panambahan at pinupuri yung Diyos. Dahil anong nagkakaisa sa atin? Hindi ang ating mga pansamantalang pagkakaiba, kundi ang iisang Ebanghelyo. Yan ang dahilan kung bakit merong pagsamba sa kabila ng pagkakaiba. Kaya ganun din, babala sa atin to. Ito'y babala na
Pinagtataksila natin ang ebanghelyo kung ang ating samahan ay limitado lang sa mga katulad natin. That's what the false teachers are basically doing. Ang sinasabi ng false teachers, hanggat hindi ka natutuli, hindi ka namin i-fellowship. Hindi ka namin katulad. Hindi ka namin isasama sa mga itinuturing naming tunay na mananampalataya. At kapag ang mga sinasamahan lang natin at tinuturing natin na ka-fellowship natin ay mga kamukha natin, katulad natin, parang tinatayo ulit natin yung pader. Tinatayo ulit natin yung pader para sa mga kapatid na hindi natin katulad. We are building the Herodian Temple Division. At pinagtataksila natin yung totoong ebanghelyo na binasag na yung pader na yon. At yan yung ginawa ni Pedro sa kanyang action doon sa Antioch. At sinabi ni Pablo, you stood condemned. You are betraying the gospel. Mali ang ginagawa mo, Pedro. Kaya para patunayan natin ang totoong ebanghelyo, ang isang pwede natin gawin ay maging intentional tayo sa pakikipagsama, sa pakikipag-fellowship sa mga Kristiyano na pinakaiba sa'yo. Yan ang isa mong pwedeng gawin. Gusto mong patunayan yung ebanghelyo? Ang samahan mo ay yung pinakaiba sa'yo. Hindi mo katulad. Hindi mo ka-vibe. Hindi mo ka-hobby. Hindi mo katulad. Tignan mo yung Kristiyano na pinakaiba sa'yo at siya yung samahan mo. Hayaan natin ang ating pagkakristyano, ang ating kongregasyon ay mag-reflect doon sa katotohanan ng Universal Church. Sa Universal Church, magkakasama ang lahat ng mga mananampalataya. Yan yung preview sa Revelation. Yan yung nakita natin sa kapahayagan. Huwag mong puwersahin ang kapatid mo at sabihin mo, kailangan maging katulad muna kita bago kita samahan. Yan ang ginagawa ng mga false teacher. Huwag mo silang sabihan, hanggat hindi ka nag-a-adjust sa akin, hanggat di nagiging katulad kita, hindi kita sasamahan. No. Ang sasabihin mo, meron tayong pagkakaisa dahil si Kristo ang Panginoon. Meron tayong pagkakaisa dahil si Jesus ang bumasag ng mga pader na itinayo ng mga tao. Itinayo ng kasalanan. Ang inaalis ng mga false teachers na to, ultimately ay si Kristo sa gitna ng samahan. Sinasabi ng mga false teachers na to, hindi si Christ ang unity natin. Ang unity natin ay kapag naging Hudyo ka. Ang unity natin ay circumcision. Ang unity natin ay ang works of the law. Ang unity natin ay yung ceremonial law. That's why kapag sumunod ka sa ceremonial law ng Old Testament, samahan kita. Kaya natakot si Pedro Kasi ganun yung sinasabi ng mga false teachers. Bakit ka nakikisama dyan? Hindi naman siya katulad natin. Yun ang sinasabi ng mga false teachers. Ang tinatanggal ng mga false teachers, kaya grabe yung Book of Galatians, ang tinatanggal nila si Kristo. Sinasabi nila, pagkakaisa natin ay hindi si Kristo. Ang pagkakaisa natin ay iba. Hindi si Jesus ang nasa gitna. Kaya kapatid, huwag kang makinig sa mga bulaang tagapagturo. Huwag kang makinig sa mga bulaang tagapagturo na ang sinasabi at tinuturo sa iyo, nakikita mo yan, mga kapwa mo mananampalataya? Hindi ka naman nila katulad Huwag mo silang samahan. Hindi si Kristo ang pagkakaisa nyo. Ang pansinin mo ay ang pagkakaiba nyo. Huwag kang makinig sa mga bulaang tagapagturong ganyan. Yan ay false teaching. Yan yung basically sinasabi ng mga Judaizers. Ano ba ang nagtitipon sa atin? What binds us? What is our fellowship? Why are we together? Si Jesus ang ating pagkakaisa.
Si Jesus ang ating samahan. Si Jesus ang nagtatali sa atin. Kaya tayo'y magkakasama. He is what binds us. He is our fellowship. He is the center of our congregation. Imagine niyo kung gaano ka-countercultural yung early church. Yung early church, nag-worship sila. Sa panahon nila, may babae, lalaki, nag-worship magkasama. May alipin, tapos may Panginoon, nag-worship magkasama. Merong Hudyo at Hentil, nag-worship magkasama. Napaka-countercultural nun sa panahon nila. Kapag may outsiders na nakakakita, hala, bakit magkakasama sila? Bakit mababa, mataas, magkasama sa upuan? Bakit lalaki, babae nandun sa church na yon? Bakit sila magkakaiba pero magkakasama? Nakakagulat yan sa kanilang panahon. Pero anong pagkakaisa nila? Sinasamba nila ang iisang tagapagligtas at ang iisang Trinidad na Diyos. Hayaan nating magulat yung sanlibutan. Hayaan nating magulat yung mga hindi mananampalataya na ang kasama mo ay ibang-iba sa'yo. Pero may pagkakaisa kayo kay Kristo. Isipin mo mga kabataan, nakikita kayo nung iba niyong kakilala, kasama niyo matatanda. Nakakagulat sa kanila yun. Sabi na, bakit kasama niyo matatanda? Sila, okay sila, magkasama sila, puro bata sila. Bakit kasama niyo matatanda? Kasi may gospel sila, pareho. Bakit halo-halo? Bakit meron silang iisang ebanghelyo? Our unity in the gospel must outweigh our many differences. Hayaan natin yung bigat ng ebanghelyo ang maging mas manaig sa ating mga pansamantala ng mga pagkakaiba. Kapatid, give your hand of fellowship to one another. Pangalawa, hindi lang yung uniformity ang nagtataksil sa gospel, yung Catholicity, yan ang nagtatrabaho. There is a Catholicity that labors. Verses 7 hanggang 10. So, pag pinagsama natin yung 3 years sa chapter 1 at yung 14 years sa chapter 2, meron ng 17 taon na nangangaral si Apostle Paul na hindi niya kasama yung mga other apostles. Tagal. Hindi niya kasama yung mga other apostles, nangangaral siya ng sarili niya. Nagkaroon ng bunga yung mga pangangaral niya. May mga natayong church. Yung mga preaching ni Apostle Paul, 17 years. Isipin niyo yun? Pero dumating ang mga Judaizers. Nangangaral siya ng pure gospel, tapos biglang may dumating ng mga Judaizers. Kaya napilitan si Apostle Paul. Kailangan ko ngayong pumunta sa other apostles para i-confirm yung aking gospel. At anong resulta? Ang resulta, instead na kampihan ng mga apostles, yung mga false teachers, ang kinampihan ng mga apostles ay walang iba kung hindi si Apostle Paul. Siguro iniisip ng mga false teacher, nako, kapwa namin Hudyo to, kakampihan kami nito. Kakampihan kami nito. Si Pablo, puro ministry sa Gentiles. Pero, ang kinampihan ng mga apostol ay si Pablo. Bakit? Kasi siya yung may tamang turo. At anong ginawa ng mga apostles kay Paul? They gave him the right hand of fellowship. Ngayon, pag-usapan natin, ano yung right hand of fellowship? Of course, term number 1, fellowship, koinonia. Anong ibig sabihin ng koinonia? Close association, may mutual interest, may mutual communion, sila ay may active na participation at cooperation sa isa't isa dahil meron silang pinagkakaisahan, koinonia, fellowship. Ang fellowship nila ay sa nakasentro. Bakit sila magkakasama? Bakit sila may koinonia? Dahil kay Jesus. Meron silang koinonia kasi iisa yung gospel nila. Yung resulta ng Jerusalem Council Ang pagkakaisa nila ay ebanghelyo. Kaya sinabi ng mga apostol, they gave the right hand of fellowship. Isipin nyo,
Paul, Peter, James, John. Etong apat na taong to na nag-unite, na may fellowship, sila yung sumulat ng 21 out of 27 na New Testament books. At iisa sila ng gospel. Meron silang fellowship sa isa't isa. Hindi magkakaiba yung turo nila. Iisa yung turo nila. 21 sa 27 na New Testament books. At ang sinabi nila, iisa ang ebanghelyo natin. Now, pangalawang term, hindi lang sinabi na may fellowship sila, sinabi they gave the right hand of fellowship. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin na binigay nila yung kanilang kanang kamay ng fellowship? Ang ibig sabihin nun ay pledge ng fidelity of the same truth. Sinasabi nila, pareho tayo ng gospel, pareho tayo ng mission, pareho tayo ng dahilan kung bakit tayo magkakasama. Ang imahe nito ay parang sa panahon natin, nag-shake hands. Sa panahon nila, they're clasping hands. Yun yung imagery. At ang sinisimbolo nun, sa panahon nila, ay alliance. Sila yung magkakampi. Sila yung allies. They are treating one another as a fellow laborer. Pareho silang may iisang mission. Pero bakit nila binigay yung right hand of fellowship? Mission for what? Fellowship for what? Co-laborer for what? Verse 9. May isang salita akong gustong pansinin nyo dito sa verse 9. They gave the right hand of fellowship to Barnabas and me that we should go. Bakit binigay yung right hand of fellowship? That they should go to the Gentiles. And they, wala na yung word na yon, pero same sense, and they go to the circumcised. Ang fellowship nila, ang right hand of fellowship nila, ang alliance nila, ay para sila ay humayo. Binigay. Brad, iisa tayo ng ebanghelyo, humayo tayo. Yun yung pinaka-sense ng verse 9. Ang nagpapakilo sa samahang Kristiyano sa kanilang mandatong misyon ay ang iisang ebanghelyo. What mobilizes Christian fellowship to their mandated mission is the one gospel. Kaya sila pinagkaisa, kaya sila may alliance, ay para sila ay humayo. That's the point. Kaya pumunta si Paul para i-confirm na meron silang isang gospel at upon confirmation, sabi nila, okay, confirmed, iisa tayo ng gospel, now you go there and I go here. Hahayo tayo. Ayan mismo yung sabi ni Jesus nung bago siya mag-ascend sa langit. Bago siya umakyat sa langit, ito yung sinabi ni Jesus sa mga apostles, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses to Jerusalem and all of Judea and Samaria and the ends of the earth. Bakit sila pinagtipon? Bakit sila niligtas tapos pinagtipon? Para sila ay humayo. That's the point. Pinagsama-sama sila para sila ay humayo. Hindi sila pinagsama-sama para magsama-sama. Hindi sila nagkaroon ng koinonia para sa koinonia lang itself. Binigyan sila ng pagsasama-sama para sila ay go. To go. Iyan nga yung hindi nagawa ng early church eh. Nung dumami sila ng dumami, grabe, ilang libo kaya sila, no? Unang Acts 2 pa lang, 3,000 na dagdag. Sakit ng ulo ng unang apostles. Ano to? Pero, anong nangyari? Kung kailan sila pinersecute, saka lang sila nag-scatter. Nung nag-scatter na sila, anong nangyari? Saka na-preach yung gospel kung saan sila napunta. Pero ang unang-unang utos sa kanila ni Jesus, humayo. Yun ang unang-unang utos sa kanila ng Panginoong Jesus.
The reason why Christ joined us together in the gospel, because we have a mission to accomplish together. Kaya tayo pinagsama-sama dahil may mission na pinapagawa sa atin ang Panginoong Hesukristo. Brethren, ang local church ay parang isang barko. Ang local church ay parang isang barko. Pero hindi lang kahit anong klase ng barko. Ang local church ay hindi parang isang luxury liner. Hindi ito isang barko kung saan nagtitipon-tipon tayo para lang magkasiyahan. No, we did not enter the covenant so that we can just enjoy ourselves. Ang local church ay parang isang barko. Pero ito ay isang pandigmang barko. The local church is like a naval ship, a battleship. Dahil merong mga tao na kailangang sagipin, merong mga kalaban na kailangang durugin, at merong bandila na dapat itayo. Pinagsama-sama tayo ni Hesukristo para sa mission niya, kalooban niya, mandato niya, utos niya. Ang lokal na iglesia, ang kongregasyon, ang samahan ng mga mananampalataya ay isang barkong pandigma. Kaya hayaan natin na ang ating pagkakaisa ang mag-udyok sa atin na sundin ang ating pinagsasamahang utos na humayo. Let our gospel Catholicity urge us to obey the shared mandate and charge to go. Napaka-meaningful ng handshake. Napaka-meaningful ng right hand of fellowship. Kaya sa New Testament, bawal mong kahit i-greet man lang yung false teachers. Kunyari, sa 2 John verses 10 to 11, sabi ni John, pag may false teachers, wag mo papapasukin sa bahay mo, wag mo ring babatiin. Ang ibig sabihin nun ay, wag mong ipakita na nag-a-agree ka sa kanila. You do not even shake hands. Bakit? Para hindi nila maisip na iisa kayo ng paniniwala. Maging sa mga false brethren, ang sinabi ng 1 Corinthians 5:11, huwag mo ipakita na parang isa yung paniniwala nyo. Kaya napaka-meaningful ng handshake, napaka-meaningful ng sense ng right hand of fellowship. Ang sinabi ng Bible, do not. Pero sa mga believers, it's a mandate. Sa mga believers, we give the right hand of fellowship sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya sana, kapag nakikipagkamay ka sa kapwa mo Kristiyano, let it be missionally exhortational. Kapag binibigay mo yung kamay mo sa kapwa mananampalataya, sana makabuluhan yon. Sana ang ibig sabihin nun, let's go for Christ. Sana kapag nagkakamayan tayo, pagkatapos ng pagsamba, o kaya pag nagkikita-kita tayo at nagkakamayan tayo, hindi iyon simple formality. Sana kapag nakikipagkamay ka, ang ibig sabihin nun, go brother, go sister. Nang ibig sabihin nun, humayo tayo. Gawin natin ito para kay Kristo. Hindi simpleng batian, kundi udyok sa misyon ni Hesukristo. Brethren, let the goal of our fellowship be the work of the kingdom of the gospel. Whether formal fellowship, katulad ng Lord's Day, or informal na mga pagkikita-kita, huwag mong sayangin ang oportunidad na hikayatin yung kapatid mo na paglingkuran si Kristo. Do not waste the opportunity to urge your brother for Christ, para sa Kanya, para kay Hesukristo. Napakinggan na natin yung sermon ni Pastor Noel, at isa sa mga ilustrasyon niya ay yung headquarters sa panahon nila Joshua na Gilgal. Sa Joshua chapter 10, isa ito sa kanilang headquarters. Nakikipaglaban sila sa iba't ibang Kanaan, sa mga Canaanites,
Sa kada laban nila, sa iba-ibang mga pagano, babalik sila sa Gilgal. Magpapahinga sila. At pagpahinga nila, magpaplano na naman sila. Para saan? Para humayo ulit. Makipagbaka ulit. At yan ang pagsasama-sama natin. Yan ang ating pagkakaisa. Na kapag nagtitipon-tipon tayo, pag nagkikita-kita tayo, let it be gospel, covenant, New Testament fellowship. Hayaan natin na pag nagkikita-kita tayo, para saan yon? Para pag naghiwa-hiwalay tayo, meron tayong sariwang lakas para sundin ulit si Jesus. Pag nagtitipon-tipon kayo mga kalalakihan, sana pag naghiwa-hiwalay kayo, meron silang lakas para mahalin ulit yung asawa nila. Meron silang lakas para paglingkuran ulit yung pamilya nila. Meron silang lakas para mag-Lord's Day ulit sila. Meron silang lakas para sundin ulit si Jesus. Yun ang dahilan ba't nagsasama-sama. Maging Gilgal tayo sa isa't isa. Let our fellowship encourage one another to go. Verse 9, for Christ. Pero meron, bago tayo magtapos, last na to. Sa ating mission to go, dalawa lang. Either ang ating mission ay magsasama-sama tayo, tas we will go separate ways, separate families, separate places. Tapos next time, magsasama-sama tayo ulit. Pero meron pagkakataon na ang isa o ang iba sa atin ay ipapadala ng Panginoon sa ibang lugar. Katulad ni Pablo at nila Pedro. Ipapadala tayo sa ibang lugar para dun tayo magmisyon. At kailangan nating isipin ito na ito ay mission din ni Kristo. Ito ang healthy division. Hindi healthy yung division na naghiwa-hiwalay dahil nag-away-away. Hindi godly yun. Ang healthy na division ay yung nangyari kala Pablo at kala Pedro. Naghiwalay sila para sa misyon. At magkaroon tayo ng kahandaan dahil tayo ay pinagsama-sama para sa ganitong misyon. Magkakaroon ng isang araw, magkakaroon ng isang panahon kung saan isa, dalawa, tatlo, pamilya ang isusugo ng Panginoon sa ibang lugar naman. At ito ay para sa Ebanghelyo. Tayo, alalahanin yun, nagtitipon tayo para humayo. Hindi tayo nagpapalaki lang. Para humayo. At kung tayo ay may totoong pagkakaisa sa Ebanghelyo, tayo ay magkakaisa para sa Ebanghelyong misyon. Manalangin tayo, aming Ama, maraming salamat po sa talata na meron kami ngayon sa Galatians chapter 2 verse 1 to 10. Hinihiling namin, O Diyos, na itong mga katotohanan na nandirito ngayon sa talata namin ay maging totoo sa amin, Panginoon. Hinihiling namin na ito po ay magkaroon ng conviction, encouragement sa amin. Kami magkakaiba pero pinagsama-sama mo. At sa aming pagsasama-sama, kami pinapahayo mo. Tulungan niyo kami, O Diyos, na maging isang iglesyang tapat sa aming misyon, na kami ay maging katulad, O Diyos, ng isang pangdigmang barko dahil kami ay merong tatak ng inutos ng layunin ni Hesukristo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.